Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang nakapending na Ethereum ETF na inaasahan po ng karamihan na ia-approve po ng US SEC dito po sa buwan ng Mayo or May. At sa mga hindi po nakakaalam ay itong Ethereum ETF, yan, ang approval po na ito ay pinaniniwalaan po ng karamihan na magdudulot na rin po ito ng isang matinding impact sa presyo ng mga cryptocurrencies. Hindi lamang po itong si Ethereum ang makikinabang dito kung saan ay ang buong crypto market. Sapagkat ang Ethereum ETF na ito ay katulad din po ng naging epekto ng Bitcoin ETF. Ayan, kasi ang Ethereum ETF ay magdudulot na rin po ito ng malaking inflows ng fund kung saan ay papasok dito sa crypto market. Kaya dahil dyan ay magdudulot po yan ng pag-angat ng presyo, hindi lamang po si Ethereum kundi ang buong crypto market ang siyang makikinabang dito. Pero mukhang ito raw ay ma-reject yan or tatanggihan ng SEC, US SEC ang approval nito. At kung pag hindi po ito matutuloy ay ayan. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan ang sabi rito ay the Chief Executive Officer of investment firm VanEck says it's unlikely the United States Securities and Exchange Commission will approve a spot Ether exchange traded in May. Kaya yan, mismong ang CEO or Chief Executive Officer ng VanEck ang siyang nakapagsabi na mukhang malabo raw na ang US SEC ay kanilang ia-approve ang mga spot Ethereum Exchange Traded Fund ngayong buwan ng May. Kasi binigyan po ang US SEC ng palugit ng hanggang buwan ng Mayo para i-approve itong spot Ethereum ETF na ito. Pero mukhang parang hindi po kasi interesado ang mga US SEC dito sa spot Ethereum na ito. Mukhang parang dinededma po nila. In an April 9 interview with the CNBC, Jan VanEck said his firm's spot Ethereum ETF application will probably be rejected. Kaya yan. Dito po naglabas ng statement or pahayag itong si Jan VanEck noong nagkaroon po siya ng panayam dito sa CNBC nitong nakalipas na April 9. Kahapon lamang po yan. At dito po niya sinabi sa kanyang interview na ito na mukhang malabo ang na i-approve ng US SEC ang mga spot Ethereum ETF ngayong buwan ng Mayo. Kaya mukhang ito ay mari-reject. He noted that his firm was the first to file for a spot Ether ETF in the United States alongside Katie Wood's ARK Invest, both of which are awaiting a final decision on May 23 and May 24 respectively. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Jan VanEck ay halos dalawa po sila dito kay Katie Wood's ARK Invest. Yan na nag-file ng kanilang application para sa kanilang spot Ethereum ETF dito sa bansang US. Itong si VanEck ay nag-apply po ng kanyang spot Ethereum ETF noong May 23. Samantala itong si Katie Wood's ARK Invest ay yan po pala, inaabangan po pala ng VanEck yung approval ng Ethereum, yung kanilang Ethereum ETF pagsapit po ng May 23.
At samantala itong si Katie Woods ARK Invest naman ay yung kanyang yung magiging desisyon naman dito ng US SEC ay sa May 24. Kaya yan po yung mga petsa na inaabangan nila at inaasahan nila na magkakaroon ng approval or final decision ang kanilang mga application para sa kanilang spot Ethereum ETF dito sa bansang United States. Pero base po sa mga inilabas na statement or pahayag ni Ginoong Jan Van Eek ay mukhang dismayado po siya. Ayan, at parang nawawalan na po siya ng expectation or parang hindi na po siya gaanong umaasa sapagkat ayon po sa kanya siya mismo ang nakapagsabi na mukhang ito lamang ay marireject. Kaya ayan, ito po yung statement dito ni Ginoong Jan Van Eek. Sabi niya, the way the legal process goes is that regulators will give you comments on your application, and that happened for weeks and weeks before the Bitcoin ETF. But now pins are dropping as far as Ethereum is concerned. Kaya yan po yung sinabi ni Ginoong Jan Van Eek. Basihan po niya rito na magkakaroon ng approval ang isang ETF ay magbibigay daw po ang mga regulators or ang SEC ng mga comments. Yan, magko-comment daw po ang SEC sa kanilang mga applications. Yan, at mangyayari daw po yan kada linggo. At yan daw po kasi yung nangyari sa Bitcoin ETF. Kaya bago ito na-approve. Pero pagdating daw po kasi dito ay Ethereum ay nababahala po sila kasi parang wala po. Parang dinededma kasi or parang tahimik lang po ang SEC. Kaya yan po ang parang nakakabahala rito or kinababahala ni Ginoong Jan Van Eek. CoinShares CEO Jean-Marie Mognet was equally pessimistic, telling CNBC, "I don't see anything being approved this side of the year." Kaya yan, maging ang CEO ng CoinShare, yan, ang CoinShares na si Jean-Marie Mognet or Mognete, ay ganun din po yung kanyang pananaw dito. Nung kanyang sa kanyang interview na rin sa CNBC ay sinabi po niya na wala daw po siyang nakikita sa taon na ito na magkakaroon ng approval ang spot Ethereum ETF. Yan po, Van Eek Bitcoin ETF up more than 50% since launch in January. Van Eek's Ether ETF application is due for a final decision on May 23. The first of 7 fund issuers including Grayscale, BlackRock, and Fidelity awaiting approval. Kaya yan, sila po, 7 po sila. Yan na nag-aabang sa magiging final decision ni Ethereum sa kanilang application dito sa kanilang spot Ethereum ETF. At itong si Van Eek ay siya po yung nasa unahan ng listahan. Ayan, sa May 23 po yung kanyang deadline. Ayan, meron naman po tayo nakikita rito na chart. Ayan, itong si Van Eek ay sa May 23 yung kanyang deadline. Itong si ARK 21 shares naman ay yung kanyang deadline ay sa May 24. Ang pangatlo ay itong si Hashdex Nasdaq ay yung kanyang deadline naman ay sa May 30. Ayan, ito naman si Grayscale ay sa June na po ito. June 18 naman sa kanya. At ito naman pong si Invesco Galaxy ay July naman, July 5. At si iShares at saka itong si Fidelity ay mga August na siguro, approximately August 7 at saka 8. 7 itong si iShares, 3 naman itong si Fidelity. Balcones lowered his formal odds for an Ether Ethereum approval by May from 70% to 35%. Kaya ayan na rin po si Ginoong Balcones. At yung kanyang prediction naman dito sa pagkaka-approve ng mga Ethereum ETF pagsapit po ng buwan ng May ay binaba po niya.
Dati ay nasa 70% yung inilabas po niyang prediction at ngayon po ay binaba po niya sa 35%. The analyst reduced his approval odds to 35% in March. Ayan, binago po niya yung kanyang prediction nitong nakalipas na buwan ng Marso. Ginawa po niyang 35% na lamang daw ang chances na ma-approve or magkaroon ng approval sa buwan ng Mayo. Fellow ETF analyst James Seyffart offered a similar take, saying that zero comments interaction is a bad sign. Kaya ayan, itong si Eric Balconas ay isa na rin po siyang ETF analyst, magaling na ETF analyst. At katulad po ni Ginoong James Seyffart dito. At pagdating naman po rito kay Ginoong James Seyffart ay sabi niya ay zero comments or interactions ay isa daw po itong bad sign or hindi daw po ito magandang sinyales. Kaya yan na rin po yung sinabi dito ng ni John Van Eck. Ayan, na sa dapat kada linggo ay nagko-comment daw po ang SEC. At yan po yung nangyari nung na-approve yung kanilang Bitcoin ETF. Lagi pong nagko-comment ang SEC sa kanilang application. Pero pagdating po rito sa kanilang spot Ethereum ETF application ay mukhang tahimik lamang po ang US SEC. Kaya yan po, mukhang alanganin. At ito ay tumutugma rito sa sinabi ni Ginoong James Seyffart na kapag zero comments or zero interactions ay isa po itong masamang or hindi magandang sinyales. There's no reason for the SEC to have done absolutely nothing for months when we knew this was coming, he said. Kaya yan, wala daw pong ginawa ang SEC at gaya nga ng sinabi ko kanina ay dinededma po niya ang mga spot Ethereum ETF. Ibig sabihin ay kapag dinededma niya ito ay hindi po siya interesado. Ganyan lamang po yan. Hindi siya interesado na i-approve ito. Kaya hinahayaan niya na lamang. Pero kung marami po siyang comment at marami po siyang tanong or marami po siyang mga information na inalalabas tungkol dito ay ibig sabihin ay may interest po siya rito. At posible po niyang i-approve. Kaya yan, kung wala pong approval, kapag hindi po ma-approve ang Ethereum ETF, ay wala po yung inaasahan natin na isang sunod na major catalyst pagkatapos po ng Bitcoin halving event. Yan, sunod-sunod sana yan. Pagkatapos po ng Bitcoin halving event ay Ethereum ETF naman. Approval ng Ethereum ETF ang susunod na naman. Pero ayan, mukhang kung hindi po ito matutuloy ay ayan. Pero sa tingin ko ay darating din yung time. Malamang baka next year or baka sa mga ilang susunod na buwan kung hindi po matutuloy sa buwan ng May. Ayan, pero sa tingin ko, sa aking sariling opinion lamang ay darating din po yung time na ito ay magkakaroon ng approval. Hindi lamang po siguro ngayon kasi halos magkakasunod na yung mga catalyst natin ngayon sa taon na ito. Ayan, may Bitcoin halving event pa tayo. Ayan, at saka yung naunang Bitcoin ETF. Ayan, approval ng Bitcoin ETF. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.